itong ating mga kabataan na nakasama doon sa pag-aaral ay nakakabahagi na sa ating gawain ng paglilingkod sa Panginoon. Nung una, mga nakaupo lang, pero ngayon nakakapagpaawit na at nakakabahagi na ng mga pagtuturo sa Biblia. And to think of this, in just 3 days, we were able to accomplish something. And we think ito pong nangyaring ito ay isang very successful work ng church natin dito. And not only them, because there were more than 20 young people who attended the BBS. And almost all of them, in their respective congregations, they are now helping in song leading, prayer, and maybe they will be assigned also to speak sa kanilang congregasyon. Mamaya po, pagkatapos ng aking pagsasalita, Brother JR, before leading the song, the last song, will explain to you yung ginawa niyang pagtuturo in a short time, yung kanyang pagtuturo ng musika. Yun po ang talagang naging tutok na tutok namin doon. Kaya mapapunan ninyo, halos maghapon, tumatayo sila. And that is only one way of training them to speak in front of the people. Hindi lang yung pagpapahawit yun. Kasama na rin din yung paano ka titindig. Nagkaroon sila ng lakas ng loob. Nakita rin, kapatid na Darwin, yung kanyang pagtuturo, nagkaroon ng bunga, sapagkat itong mga ito, kitang-kita naman ninyo, nakagawa ng kanilang lesson sa kanilang kakayahan. So patuloy po natin idalangin. Sana nga, ang bala ko nga nung matatapos na yon ay ma-meeting sila once a month, isang whole day affair, and then matutulog, and then kinabukasan uwi para to reinforce. Pero wala po akong nakikitang paraan ngayon para ito ay magawa. Dalangin natin sa Panginoon na magkaroon ng bukas na pinto, lugar, panahon, pagkakataon at pananalapi na ito ay ating magawa. Now this morning I want to read to you and we'll make a lesson out of it. From a book in the Old Testament, sa isa pong aklat dito sa Matandang Tipan. Dito po sa aklat ng Ikalawang Kronika. In the book of 2 Chronicles, I hope I can make this lesson short. In chapter 26, kayo na ho ang maglagay kung anong gusto nyong ipamagat dito pagkatapos ng ating lesson. And this is also an example on how to, for these young people, to make a lesson out of some verses in the Bible. In 2 Chronicles chapter 26, this is a story about one of the kings of Judah. Isa sa mga hari ng Judah. Alam po ninyo, ang kasaysayan po ng bansang Israel ay makikita natin noong panahon na naghari si David at pagkatapos ng kanyang paghahari ay si Solomon na kanyang anak. Yung pong kaharian was divided into two. The kingdom was divided into two. There is what we call the kingdom of Israel, which is the north, northern kingdom. And there is also the kingdom in Judah, na ito ay nasa south. Kung yan po yung bansa na titignan natin. Nahati yung kabansaan ng Israel. Yung pong 10 tribo, the 10 tribes, dito po sumama,
At ito namang dalawang tribo, pangunahin na si Juda, sila ay nagtayo rin ng kanilang kaharian. At dito sa Juda, siyempre nandito ang Jerusalem, dito rin nakatayo ang the temple is here. Dito po sa baba. Yung templo ng Diyos. In Jerusalem. At kapag mayroong naghahari dito, meron din naghahari doon. At kung titingnan natin ang kasaysayan, the kingdom, both kingdom, were flourishing. Sila ay umuunlad during the time of the king Jeroboam II, and also during the time of this king that we are going to read here in Ecclesiastes chapter 26. Now, in verse 1, ang wika dito, at kinuha ng buong bayan ng Huda si Uzias, na may 16 na taon. He is only what? Uzias is 16 years young. At ginawa siyang hari na kahalili ng kanyang ama na si Amasias. Nung una, magkasama sila nung kanyang tatay, pero dumating ang panahon nung mamatay ang tatay niya, siya na yung una, siya ay co-regent kung tawagin, kasamang namamahala. Verse 2, kanyang itinayo ang Elot at isinauli sa Huda. Pagkatapos na ang hari ay makatulog na kasama ng kanyang mga magulang. May 16 na taon, I am reading verse 3, chapter 26. May 16 na taon si Uzias nang siya'y magpasimulang maghari. At siya'y nagharing 52 taon sa Jerusalem, at ang pangalan ng kanyang ina ay si Jacolia na taga Jerusalem. So he reigned for 52 years. Mahabang panahon. Beginning from 16 years old, siya'y naging hari na sa Jerusalem, at tumagal ang kanyang paghahari, ang wika dito, for about 52 years. Verse 4. Tingnan po natin mabuti. Let us notice. At siya'y gumawa ng matuwid sa harap sa mga mata ng Panginoon, ayon sa lahat ng ginawa ng kanyang amang si Amasias. At siya'y tumalagang hanapin ang Diyos. You see that word? Tinalaga niya yung kanyang sarili to what? To seek the Lord. Ang kanyang focus, ang kanyang interest, the way he lived, the way he do things, ang kanyang purpose, his priority is what? To seek the Lord. Like his father. Ang ibig sabihin ng hanapin ng Panginoon ay sundin yung kalooban ng Diyos. Sundin yung kagustuhan ng Diyos, sumunod sa mga batas, sa mga palatuntunan ng Panginoong Diyos. Gusto niya maging karapat-dapat sa harapan ng Diyos. In the days, sa kaarawan ni Zacarias, this is not Zacarias the prophet, iba ho ito. Sapagkat yung Zacarias, marami pong gumagamit niyang pangalan na yan. Medyo uso yung pangalan na yan. Ngayon, bihira nang gumagamit ng Zacarias. Pero nung araw, marami. Kasi ngayon, pag sinawag ka Zacarias, parang, hindi uso. Hindi uso. Ikaw, sabihin mo, pangalan ba, binigay na pangalan kay kapatid na Philip, Zacarias, baka ibang gamitin ito. Hindi niya gagamitin yun. Pero noon, gamitin niya ang pangalan na yan. Na siyang maalam sa pangitain ng Diyos, at kanyang hinahanap ang Panginoon, pinagiginhawa siya ng Diyos. Notice that carefully. When he continues to seek the Lord what? Blesses him. Pinagiginhawa siya ng Panginoong Diyos. Ang ibig sabihin, siya ay pinagpapala ng Diyos sa kanyang mga gawain sapagkat ang pangunahin sa kanyang buhay is to seek and obey the Lord. This king who ruled when he was only 16 years old. Mind you, batang-bata.
Verse 6, at siya'y lumabas at nakipagdigma laban sa mga Pilisteo at ibinagsak ang kuta ni Gat at ang kuta ni Habnia at ang kuta ng Asdod at siya'y nagtayo ng mga bayan sa lupain ng Asdod at sa gitna ng mga Pilisteo. So, nakasakop siya. He even built, ano sabi? He built cities around. So makikita ninyo talagang prosperous ito. At talagang ang kanyang pagkahari ay lumalagtaw. Sa higit pa doon sa inabutan niyang pagkasakop sapagkat lumaki yung kanyang nasasakupan. Even those places na dating nawala sa kanila, nabawi niya. He was able to regain the places, the regions that were napunta sa ibang mga malalakas na bansa. Muli niyang naibalik yun. Naibalik niya ang katatagan, naibalik niya ang pagiging pagkakakilala sa Huda, at ipinakikilala niya na ang Diyos ay nasa kanya, kaya siya ay matagumpay. Now continue. At tinulungan siya ng Diyos laban sa mga Palisteo at laban sa mga taga-Arabia na nagsisitahan sa Gubaal at sa mga Meonim. At ang mga Amonita ay nagsipagbigay ng mga kaloob kay Uzias. At ang kanyang pangalan ay lumaganap hanggang sa pasukan ng Ehipto sapagkat siya'y lumakas na. So, malaki. Hanggang sa pintuan ng Ehipto, lumakas siya. Pero, watch carefully the word in verse 7. Ang wika doon, at tinulungan siya ng Diyos. God help him. Alam niyo sa buhay natin, in our life, we should always remember, if we are being successful, if we felt that we are being blessed, let us think that this is happening to us because of the what? Because of the help of the Lord. Huwag natin kakalimutan yan. Katulad ng panalangin ni kapatid na Philip kanina. Sinabi niya sa kanyang panalangin, his prayer was that all the things that we have comes from God. Lahat ng mga bagay na tinatanggap natin, maging ang sapatos na sinusuot natin, damit, hangin na ating nilalanghap, yung araw na nagbibigay ng liwanag sa atin, lahat ng yan, pawang bigay ng Diyos. Anong bagay sa daigdig na ito hindi mo makakamit maliban ng ipinagkaloob sa iyo ng Panginoong Diyos, at dapat alagatain mo at dapat unawain mo, alamin mo, tanggapin mo sa iyong sarili na ang mga bagay na yan ay bigay ng Diyos. Lumaganap ang kanyang pangalan, verse 8. His name became known. Sipin niyo yun. Malaki na yung kanyang nasakop, and his name, when the people heard his name, King Uzzias, maaaring meron silang takot sa dibdib, o maaari namang meron silang paghanga, hindi ba? Tayo sa panahon ngayon, meron tayong mga hinahanga ang mga taong magagaling. Maaaring presidente, gobernador, politiko, o ano pa man, na sila kapag magagaling, mahuhusay, hinahangaan natin sila. Marinig lang natin ang kanilang pangalan, they become an inspiration to us. And when we are doing bad things, there are also people, when we heard that name, it creates fear in our heart. Katulad nun sa Davao, kapag narinig mo yung pangalang Duterte, ikaw yung masamang tao, aba, nagkakaroon ka ng kahoy. Kaya merong mga magagaling na tao, hindi lamang hinahangaan sa kanilang mga nagawa, kundi hinahangaan din sa kanilang pagdisiplina, paraan ng kanilang pangangalaga sa mga tao. Pero inaakusahan mo, hindi ko sinasabing tama yung ginagawa niya. Ang pinupunto ko lang dito, there are people, may mga tao na kapag ka narinig mo yung pangalan, natatakot ka, kinakabahan kang gumawa ng masama. Now, verse 9. Bukod dito, si Uzias ay nagtayo ng mga muog sa Jerusalem. Sa pintuang bayan na nasa panulok, sa pintuang bayan sa libis, at sa pagliko ng kuta at mga pinagtibay. So, around Jerusalem, naglagay siya ng mga muog. Para ano? So that
they will not be easily invaded. Para ano yung muog na yan? Yan yung muog na depensa na kung merong mga magtatangka na sila'y pasukin, digmain at ano pa tawag doon, yung guluhin, meron silang mga defensive, may mga tanggulan sila. Kaya nagtayo siya ng mga muog. Kaya makikita nyo, he is a very defense-conscious person. Ayaw niya, he do not like that his people will be destroyed. Ayaw na yung kanyang mga tao yung masakop o mapahamak. Kaya ginawa niya ito, samantalang siya ay nagtatagumpay sa kanyang pagiging makapangyarihan. Ginagawa na niya ang lahat. And to continue, ang wika, verse 10, at siya nagtayo ng mga muog sa ilang. O hindi lang sa Jerusalem, not only round about Jerusalem. He also made, ano ba nakalagay sa English na muog? Towers in the wilderness. Sa wild, At humukay ng maraming balon sapagkat siya nagkaroon ng maraming kawan sa mababang lupa rin naman at sa kapatagan. At siya may mangbubukid at manggagawa sa ubasan, sa mga bundok at sa mga mabuting bukid sapagkat siya may hilig sa... Okay. What he's doing? He is mighty. And his libangan, hobby, is to plant. Mahilig siya sa husbandry. Marami siyang kawan, animals. Marami siyang pananim sa kapatagan at sa kabundukan. You see? Why? Because he loves to plant. Alam niyo, kapag ganyan ang hari, ang kanyang nasa isip is how to feed his people. May mga hari ang libangan makipagdigma. There are kings, their hobby is to make war. There are kings and people in high places, they commit themselves for sports. But not this king. Hindi itong hari na ito, iba. Ang kanyang layunin, mapalawak ang kanyang puwersa, makilala, mabantog, at hindi lamang yon, siya'y makapagpakain. He is able to feed his people. At siguro makapagbenta pa. Because his hobby is what? Andiyan yung kanyang hilig His hobby is pastulan. He loved the soil. Magtatanim. Pero yung hari, nakikita mo, nagpupungkal-pungkal. Nagtatanim yun pag sinabi, he loved the soil. Magtatanim. Sa halip na iba yung kanyang gawin, nagtatanim-tanim siya. Nagbubukid siya. Napakagandang ugali, di ba? A very good example of a king. Magandang buhay, maraming pag-aari, maraming pagkain. Ano pa nga? What need? Ano pa ang kailangan? Ano pa ang kailangan? Verse 11, bukod dito, aside from this, si Uzias ay may hukbo ng mga manglalaban na nagsisilabas sa pakikitigma sa pulupulutong sa bilang ng kanilang kabilangan na ginawa ni Jehiel na kalihim at si Masayas na pinuno sa kapangyarihan ni Hananias, isa sa mga punong kawal ng hari. Meron siyang standby army. He has an standby army. And he does not go to war. Binibigay niya yung kanyang mga tauhan. Meron siyang organizational skill. Naglagay siya ng mga pangulong kawal, mga kapitan. Verse 12, at ang buong bilang ng mga pangulo ng mga sangbahayan, ng mga magulang, ng mga makapangyarihang lalaking matatapang ay 2,600. Kung namili siya, may mga tao siyang matatapang. Sinusweldohan niya yon. Binibigyan niya ng pangangailangan yon.
so that can be an standby army to fight and to defend his people. Ang galing, ano? Magaling na hari ito. Kung ganito ang hari natin, wala ka nang hahanapin pa. If this is your king, you would not like anybody. This is a good king. Protected yung kanyang people. He can feed his people. He can advance if he wants. And you see, his hobby. Ang ganda ng hobby niya. Ibang hari, wala nang ginawa, kundi mula umaga hanggang gabi, magiinom. Puntahan yung kanyang mga babae. Diba? There are kings. Just take life for granted. Going to his harem. Drink every day, eat good food. And so forth and so on. But not this king. Iba ito. Kaya lang, tingnan natin ang nangyari. Verse 13. At sa kapangyarihan ng kanyang kamay ay may 100 maayos na hukbo na 300 at 7,000 at 500 na nakikipagdigmang may malakas na kapangyarihan upang tulungan ang hari laban sa kaaway. At ipinaghanda sila ni Uzias sa makatwid bagay ang buong hukbo ng mga kalasag. Verse 14. He supplied his army with weaponry. Ano mga binigay niya? Kalasag, mga sibat, mga turbante, mga sapyaw, mga busog yung sapyaw, covering mo yun. Mga busog ng mga bato na ukol sa panghihilagpos. Nakita nyo? Complete defense. Yung armor. Kumbaga sa panahon natin ngayon, meron sila mga Kevlar helmet na hindi substandard. Meron sila mga armas. Hindi katulad ngayon, may mga armas nga, hindi naman pala pumuputok, nakatambak lang doon sa... Bakit? Nagkaroon ng korupsyon eh. Isipin niya. Napakahalaga na yung mga kawal, yung mga sandatahang lakas, mabigyan niya ng tamang gamit. Sapagkat kung kakailanganin, yan ang pangunahing trabaho niya, magtanggol sa bansa, magbigay ng kasiguraduhan sa kapayapaan. Pagkatapos, lalagyan mo yan ng mga gamit na hindi naman tama. Dahil sa nagkatawaran. May anong mangyayari doon sa mga sundalo? O ilang libo? Example dito sa atin. Libo-libong armas. Inaantay ngayong ayusin. Bakit? Hindi pumuputok eh. Paano kung bigla na lang tatapang natin, ayaw namin sa China, lalabang kami dyan. Sige, kunin niyo yung baril, o ipotok niyo. Ano yan? Anong mangyayari sa atin yan? Hindi ko gusto magkaroon ng digma. At siya gumawa, verse 16, sa Jerusalem ng mga makina. Nakhatha ng mga bihasang... So may mga war inventor siya. Machines. Hindi ito yung catapult, that's not what it is. Ito yung kapag nasa taas ka, nagmahagis yung bato pababa. Para yung mga lumulusog, tatamaan sila ng bato. Katha ng mga bihasang tao upang maglagay sa mga muog at sa kuta upang magpahilagpos ng mga pana, mga malaking bato, at ang kanyang pangalan ay lumaganap na mainam sapagkat siya'y, because he is being helped, tinutulungang kagilagilalas hanggang sa siya'y lumakas. Yung nasa back niya, ang Diyos. Tinutulungan siya hanggang sa siya'y lumakas. At talagang nakilala siyang mainam. Ayaw lusubin ng Jerusalem. Hindi kaya. But in verse 16, we should notice this. Ngunit nang siya'y lumakas. Nakita niyo yun? Did you find that? Verse 16. Ngunit nang siya'y lumakas, ang kanyang puso
ay nagmataas, na anupat siya'y gumawa ng kapahamakan, at siya'y sumalangsang laban sa Panginoon niyang Diyos, sapagkat siya'y pumasok sa templo ng Panginoon upang magsunog ng kamangyan sa ibabaw ng dambana ng kamangyan. Nung siya'y malakas na, he is powerful, flourishing, anong ginawa niya? Gumawa siya ng masama laban sa Panginoon na tumutulong sa kanya. Anong kasamaan ginawa niya? Siya'y pumasok sa templo ng Diyos upang magsunog ng kamangyan. What is his motive? Is it good or bad? Good! He wanted to offer an incense to God. So he entered the temple. Maganda yung kanyang layunin, pero yung layunin niya, kahit na maganda, yun ay pagsalangsang sa Panginoon. So not all good motives is accepted by God. Hindi lahat ng magandang motibo, hindi porket maganda yan, or it is not the end justifies the means, no? He thought he is exempted because he is very powerful. Malakas na siya, makapangyarihan. Maybe he thought he was exempted because only the Levites, only the sons of Aaron can enter what? Can enter the temple. It is only the priest, the high priest, ang nakakapasok diyan. Kaya nga sabi, nagmataas yung pride niya. Anong nakalagay ito sa pagmamataas? What? His heart was proud, lifted. Nagkaroon siya ng pride. And he entered the temple, which according to the law, only the sons of Aaron, the Levites, can enter and offer the sacrifice of him. Akala niya, he thought he is exempted. There are many people who are like that today. Because they are rich. Because they are powerful. Because they are genius. They thought that they are accepted in following the law of God. My friend, I tell you, it's wrong. You are not exempted. This did not tackle the issue of being exempted or not. It proved the rule. Hindi yung exception. Ang rule, huwag kang papasok. Akala niya exempted siya ron, nagkaroon tuloy siya ng problema. Alam niyo, ang tao ganyan eh. Masarap na ang buhay. People are like that. You are having a good life. All things are good. You are rich. You have everything you want. But sometimes when the devil goes into your mind and tempted you, nakagagawa ka, you are making mistake. You are making a tragic error. When you think you are high enough, when you think you have all what is needed, your mind is naghahanap-hanap. Do you remember Adam and Eve? They have all the things in the garden. They can eat all the fruit except the fruit of the tree of life. Can they live there without eating the fruit of the knowledge of good and evil? Yes. Can they live there eternally by following not to eat? Yes. Pero bakit? You see, people, sometimes, they are not content. Hindi ka kontento. At masasabi ko sa inyo, not only the rich people have that behavior, also the poor people. Maraming ang mahirap ngayon eh, masyadong hindi kontento eh. Eh may kita akong bata, kilala kong bata, binibigyan ng nanay niya. Eh, poor family. I am watching them, they do not know. A person is selling a cell phone like this. And the woman, the mother, asked the person, how much? Oh, 200, you can get this. Okay, I will give this to my son. Tinawag yung anak. Walang-wala siya, she doesn't have money,
but she was able to produce 200 pesos so that he can give a cell phone to his son. Now, I was there. When the son came out, his mother was very happy because now she is able to buy a cell phone for his son. Anong ginawa ng bata? Oh, ma, I do not want that. Ayaw mo na. Sabi ng nanay, ayaw mo ito, binili na nga kita eh. Mahirap lang tayo. Ayaw mo niya na. Ang gusto ko po, tax. Ganun eh. Kaya hindi lamang ho hindi lang mayayaman. Baging tayong mahihirap eh kung magkamisa nagkakaroon tayo ng hindi pagkakilala of what we want. There is a very big difference between what you want and what you. Malaki ang pagkakaiba. Si Adan ba tsaka si Eva, they need to eat the fruit? Do they need it? No. Malaki lang yun. Ha? Ando na lahat, all the things that they need up there. Will they die? Will they suffer if they do not eat the fruit? No. Gusto lang nila. Nagmataas yung kanilang puso. Katulad nito, just like Uzziah. Does he need to go to the temple to offer sacrifice? No, there are people who are there who can sacrifice for him. Madala yung kanyang sakripisyo. Yan ang hirap sa tao eh. Nasa iyo na tapos gusto mo, iba pa. Kaya doon ka na napapahamak. Sobra ka na. Kahit na ikaw o mahirap o mayaman, kapag kayo sa bagay na hindi mo naman kailangan, gusto mo lang, maaari mo ikapahamak yan kapag hindi mo ginawa sa tamang paraan. Di ba? Katulad ng cellphone. Kailangan mo talaga yung touch-touch? Di ako, mas gusto ko yung pindot-pindot kasi. Kaya nga minsan, nahiya ako ilabas eh. Pero pasensya na kayo, nailabas ko sa inyo. Kasi hindi naman needs yun. Hindi, gusto mo lang yun. Minsan yung kagustuhan mo, nawawala ka sa... Kaya nga, pinag-uusapan namin ni kapatid na Philip. Mga sapatos mo. Sa kanya, kailangan niyang magsuot ng magara kasi nandun siya sa ibang level. Pero kung yung gagawin naman niya, hindi naman niya talaga kailangan. Basta type mo lang o sunadan mo. Ganyan ang buhay natin. Let us study about that. Kung ano na yung talagang kailangan mo, baka yan gusto mo lang, pwede namang wala yan. Di ba? Baka doon sa pagnanasa mo, doon ka pa mapahamak katulad. At alam niya, may makapahamak ang hindi natin nakikita. Alam niyo ang tao, dalawang, I do not know if you believe this. Dalawang uri eh. Ang nabubuhay dito sa daigdig, man and animal. Ano ba ang pagkakaiba ng tao at saka ng animal? Rational being. Pero minsan, kung daw ka, kapatid na Philip, may nakikita akong aso, mas matalino pa sa tao. Naniwala kayo na ito? Hindi magawa ng tao, nagagawa ng aso. Kaya minsan, hindi ko naman sinasabing mas matalino ang tao. May mga pagkakataon na may nakulangan ng tao, nagagawa. Tama yun. Ang hayop at tao ay rational being. Pero itong tandaan natin. Isa sa pinakamalaking pagkakaiba ng hayop at ng tao, ang tao, man, eat, to, live.
Ang tao, kumakain ka para. While animals live to. Yan ang pagkakaiba niya. Ano ibig sabihin sa Tagalog? Ang tao kumakain dahil gusto mabuhay. Pero ang hayop, nabubuhay yan para ano? Para kumain lang. Tinan niyo ang manok. Walang ginawa yan. 24 oras, tuka lang ng tuka yan. Kumakain yan para lang ano? Para mo. Kumakain yan, o nabubuhay yan para lang kumain. Baka may mga taong ganyan. Ha? Pagka ikaw ay ganyan, nahirap maging bahagi niyan. Nabubuhay ka lang para kumain. Ganyan ang hayop. Pero ang tao, kumakain dahil si ano? Para mo. Because we have purpose. May dahilan kung ba tayo natin. And so what happened? Verse 18. Verse 17. At si Asarias na saserdote ay pumasok pagkatapos niya. Kasama niya ay 80 saserdote ng Panginoon na mga matapang na lalaki. Kasi hari ang sasalubungin mo eh. Ha? Eto na. Nagdala rin siya ng matatapang. At kanilang hinadlangan si Uzias na hari at nagsipagsabi sa kanya, hindi na uukol sa iyo. It is not for you. Uzias na magsunog ng kamangyan sa Panginoon, kundi ang mga saserdote at mga anak ni Aaron na mga itinalaga na magsunog ng kamangyan. Lumabas ka sa santuaryo sapagkat ikaw ay sumalangsang, hindi magiging karangalan sa iyo sa ganang Panginoon Diyos. Kahit maganda ang motibo niya. Kahit may magandang motibo tayo. Hindi ka pwedeng basta't maglagay na lang ng kung ano rito sa panambahan. Kahit ano pang ganda ng motibo yan, kahit pampapasarap sa tenga yan, kung panugtog yan, kahit mga dekorasyon yan, mas magandaan niya, maglagay tayo ng krus dito. Bakit? Para lagi nating naaalala si Jesus. Tama ba yun? Makamamaya, nakaupo dyan, hindi na nakikinig sa mga ngaral, ang pinitingnan na lang ng krus, sinasamba-samba na yun. Kaya, makikita ninyo, ang ating kapulungan, yung mga tinatawag na Churches of Christ, napakasimple ng pagsamba, sapagkat simple lang ang iniuutos ng Panginoong Diyos. Hindi natin dapat dagdagan o bawasan. Kung ano yung sinabi, yun ang ating ginagawa. Yan po ang isang kinakikilanlan sa mga tunay na mananamba sa Panginoong Diyos sa panahong ito, yung mga sumusunod, batay lamang sa mga nasusulat sa banal na kasulat. At ipagpasalamat natin sa Diyos yan. Huwag natin ikalungkot. Wala tayong piano, wala tayong magandang upuan, wala tayong mga dekorasyon. Hindi naman yan ang tinitignan ng Diyos. Ang tinitignan ng Diyos, yung puso natin sa ating paglilingkod na ang motibo, luwalhatiin siya, purihin siya, upang matanggap natin ang buhay na walang hanggan na ipinangako ng Kanya. Hindi ho yung mga bagay na. Anong nangyari? Verse 19. Nang magkagayo si Uzias, ay nag-init. Tayo, siya pa may ganang magalit. Minsan ganyan ang tao. O madalas. Mali ka na, ikaw pa ano. You are wrong and you are the one na mainit ang ulo. It's not right. Ikaw na nga ang mali, ikaw pa ang galit. Di ba yan ang dahilan kung bakit madalas magkagalit ang mag-aasawa? Minsan sasabihin ng babae, kasi naman ganito, ano na pakialam mo? Minsan yung babae, ganun din. At siya'y may suuban sa kanyang anak kamay, verse 19, upang magsunog ng kamangyan. At habang siya'y nag-iinit sa mga saserdote, o nagagalit, ang ketong ay lumabas sa kanyang noo sa harap ng mga saserdote sa bahay ng Panginoon sa siping ng dambana ng kamangyan. Leprosy. Ketong. Alam ba niyo kung anong ketong? Do you know what is leprosy? Yung ketong, yung leprosy. In 1972, I was exposed to leprosy.
Noong pong 1972, I believe. 72, 75. 75. Mag-asawa na ako. I was exposed to leprosy. Ako po nakasama doon sa Tala Leprosario. Yan nandun sa parte ng Caloocan ngayon. Tabi na ng Bagong Sila. That was 1975. The first time I saw leprosy and mingled with people who have leprosy or leprosy. Because there was a man there named Mario Padirugao, kapatid na Mario. Siya ay may ketong. There was no congregation yet there. Brother Mario was being helped by a Christian in the United States. And this Christian in the United States, while helping Brother Mario, wanted him to be a Christian too. And so this Christian in the United States, I forgot his name, wrote to my father if he will be able to contact Brother Mario in Tala Leprosario. Fortunately, Brother Ben Cruz, who is already died, and Narciso Romeo also died, patay na. They both went to Tala Leprosario and looked for Brother Mario. They were able to teach him. He was baptized and some other people, and so a congregation was established there. Now, habang yun ako naman, I am very young at that time. I wanted to explore and to experience many things. One time, I went there with Brother Lenko at nasundan pa rin nasundan. You see, during that time, in 1975, you will not like the place. Not like now, may mga establishment, there are people. During that time, the place is very gloomy, madilim, malungkot. The only building that you can see is a small hospital and an office. The places are covered with full of trees, and the huts are covered with trees and other planted things. One of the things that you will not want to be there is the smell, yung amoy. You would not like the smell. The smell is like a rotten flesh. Ang amoy po nung parang nabubulok na laman. And so we were there. Nakita namin doon, mga walang tenga. Kukunti pa tao nun The people there are only few. During that time, the relatives were able to visit, and some husband or wife live with the leper's husband or wife. Pupunta ron. Pero hindi katulad ngayon. Hindi na relatives kung sino-sino na nakatira. Malalaki na ang bahay ngayon doon. Maganda na, may mga kalsada. Pero that time, wala. Dumarating kami ron. The worship service is, because umaga rito, then morning worship dito. Then, after worship here, we go there. 3 o'clock ang worship. So, bumibiyahe kami. Dumarating kami ron, kinakailangan kumain kami. We were asked to eat there. Mahirap. Pag hindi ka marunong makisama, alam naman nila yun They know that pero medyo mahirap. Kaya lang kami, dahil sa gutom, kumakain na rin kami. Pero mind you, kumakain ka, kaharap mo, may keto, pupo kayo ng ulam, kakain kayo. Tapos, you are smelling the people. Kayo siguro, tabihan ko lang ng patay na daga, hindi na kayo makakakain. What more, kung magbibigay siya, kung magamit siya sa Brother J.R., sabi pa sa akin ni Brother Mario, ibutonis mo nga itong damit ko, kasi ganun siya. Please, button my shirt, Brother Mario. Then I have to put the shirt. I have to button. At yan, bihirang-bihirang maligo. They do not take a bath every day. Much less have a brushing of teeth. So, different kind of smell. Tapos nakita niya, walang ilong. Kita mo na yung utak pagka humarap ka. And people are telling me, during those times, that we should be careful because in one way or another, we will be affected. How many years I will be affected? I told them. Oh, about 50 years. Oh, no, never mind. I told them, because 50 years, I will be dead anyway.
So the infection will not be, I will not experience. But now I have these balls. No? Dami, I have many balls. Maybe I am being affected. No, joke only. Mahirap. It's very hard. But now, iba na ako kumikilos doon. I do not want to tell anymore about that. But I'm just explaining to you. Yung mga may ketong, hirap they namamagaan pa. Natulad pa. Hirap lumakan. Kaya sila bumubukod. They want to be secluded. They do not want other people to see them. Kasi they are ashamed of themselves. And so what happened here, lumabas yung ketong sa noo. So visibly, the leprosy is visible dito sa ulo, in the head of Uzziah. Doon sa kanyang ginawang kamalian. Verse 20, at si Azarias na punong saserdote at ang lahat ng mga saserdote ay nagsitingin sa kanya at narito, siya'y may ketong sa kanyang noo. At kailang itinulak siya sa namadalian mula doon. O siya na may nagmadaling lumabas sapagkat sinaktan siya ng Panginoon. Hito! Nung malaman niyang may ketong siya, para bang nakatingin sa salamin, lumabas din siya. Alam niya, sinaktan siya ng Panginoon. Pinarusahan siya ng sakit na ketong. At si Uzziah na hari, verse 21, ay nagkaketong hanggang sa araw ng kanyang kamatayan until his death at tumaan sa bahay ng bukod. Secluded. Several house, palipat-lipat, at tumaan sa bahay ng bukod dahil sa may ketong sapagkat sininahiwalay sa bahay ng Panginoon at si Joatam na kanyang anak ay katiwala sa bahay ng hari na humahatol sa bayan ng. You see? Maybe you will say, Brother Jeff, that is a very small error. That is a very small mistake. His motive is to serve God. But no. May mga pagkakataon ng Diyos kapag sinuway mo yung kanyang tahasang utos, tahasang ka rin parurusahan. Ang Diyos hindi na nagbibigay ng keto ngayon. Tayo na may kagagawa kung tayo nagkakasakit. Pero alalahanin natin, yung ikaw ay malagay sa ganong sitwasyon na mabukod at mahiwala. Sa panahon natin ngayon, kapag tayo nagkasala sa Diyos, we will be separated from God. And we do not want that. Ayaw natin yun. Ayaw natin sumalangsang sa Diyos sapagkat tayo mahiwalay sa Kanya. Yan ang aral yan. Yung pagsunod sa Diyos at paggawa ng nararapat sa Kanya, kilalanin natin na siya ang tumutulong sa atin. Magkaroon ka man ng bagong sasakyan, magkaroon ka man ng kaprasong tsokolate, nakakainin mo pagkatapos ng iyong tanghalian, yan ay galing sa Panginoong Diyos at dapat mong pagpasalamatan. Huwag mong ipagmalaki na yan ay salapi mo na iyong pinagawa. Sapagkat lahat ng bagay nanggagaling sa Diyos, matuto tayong magpasalamat, idalangin natin sa Diyos. Panginoon, salamat po sa ibinigay mo. Salamat po sa araw na ito. Panginoon, salamat po sa pagkaing nakahanda. Salamat po, meron akong naisusuot na damit. Huwag mo pong hayaan, Panginoong Diyos, na ako'y maging mapagmalaki. Kung ako may nagtatamasa ngayon, kung ako may kakayahan ngayon, tulungan mo po ako ng lahat ng mga bagay, mapagpasiyang po sang ayon sa iyo, banal na kalooban. Magandang umaga po, maraming salamat sa inyo.